Anong balita, mga ka-Hip-Hop TV PH? Matapos ang isang gabi ng matitinding bakbakan sa entablado, oras na para himayin natin ang bawat laban. Hindi lang natin titingnan kung sino ang nanalo, kundi kung bakit sila nagkaroon ng kalamangan. Susuriin natin ang mga anggulo, sulat, delivery, performance, crowd control, at overall execution ng bawat MC. Tandaan, ang analysis na ito ay batay sa aktwal na ipinakita sa entablado at sa pananaw ng komunidad, kaya normal lang kung may iba-iba tayong opinyon. Kung handa na kayo, simulan na natin ang breakdown ng bawat battle at alamin kung saan talaga nabuo ang lamang ng bawat panig. Tara, simulan na natin! Tsaka yung sinabi mo kay Emzite, hindi binibigyan ng TF mga taga-motus. Ang lupit mo, tropa. Ang bangis bumubo, ang bangis mo pumoka. Biruin mo, naisip mo pa yon habang naka-stay ka kay Christian Paolo Gabriola. Ang bait mong rapper, ang lupit mo, brother. 2 weeks ka na kala Emzite, puta, naisip mo pa yung i-angle. Bakit yung mga artistang mayayaman na nagtatrabaho sa magkabilang channel? Ano pa kaya yung tulad naming rapper na alipin na netong battle? Kaya kung tumatawid man kami sa magkabilang liga, alam kong gets na yon ni Enigma. Kaya nga ako duleng pare kasi gusto ko doble yung kita. Itong prankster walang answer nung sa gangster pinatulan. Nakakatawang kinailangan pa ng Leo para tong cancer matauhan. Kung kailan mo kinailangan na maging mapagpatol. Tsaka ka lang din tumino at di ka man lang kumahol. Ang lakas mong mga asar, tapos di mo man lang napagtanggol. Kaya paano ko iuuwi yung bayag niya kung wala kang bayag, tol? Huwag kang magtago sa likod ng salitang respeto pag biro mo'y inaksyonan. Kung pinalagan ka't di ka pumalag, di yan respeto, takot yan. Parang nag-turn off lang sa comments nung ang page puno ng hatred kasi nung may masamang reaction siya'y natakot sa engagement. Pero in fairness sa kanya, tumayo siya ng matikas nung si Mastafit lumapit. Kaya hinanda ko cellphone ko kasi pang content na tumatik. Tangina, bilib ako kasi si Jojo di nagpanik. Ang tapang niya habang ginagawa niyang pansalag si Arik. Tol, wag kang magtago sa likod ng salitang respeto pag biro mo'y inaksyonan. Kung pinalagan ka't di ka pumalag, di yan respeto, takot yan. Oo, Jonas, alam ko, sa pagiging bully mo ay kay lamang at proud ka. Kaso lang you cross the line at naging out of bounds na. Alam mo ding mali ka doon, sumobra ka't ng clown pa, kaya natakot ka sa pito, alam mo na foul ka. At di lang yun, ginalit na din si John Leo dati kasi pinagtripan niya sa content yung master naming bay na bay. Sabi ko, tanginang mga banlag, di na naman nagkikita eye to eye. Alam mo anong malupit doon? Dinisrespect ka niya ng todo, tas tumihaya ka lang, Lodi. Tangina, naging duwag sa story. Dinamay na pamilya mo, tapos ikaw pa yung nag-sorry. Itong prankster walang answer nung sa gangster pinatulan. Nakakatawang kinailangan pa ng Leo para tong cancer matauhan. Kung kailan mo kinailangan na maging mapagpatol. Tsaka ka lang din tumino at di ka man lang kumahol. Ang lakas mong mga asar, tapos di mo man lang napagtanggol. Kaya paano ko iuuwi yung bayag niya kung wala kang bayag, tol? Kaya, sasabihin nyo ako yung malamya, eto nga yung may patunay, nung may nag-step up na sa bully, lumantad ang mga kulay. Ako, di man nire-respeto ng marami o binibigyan ng pugay, huling nang damay sa pamilya ko, nilaglag ko sa isabuhay. Kaya pag nag-angas pa to kaumay, ako'y di na maluloko. Mga tinatago mong kahihiyan, dinidiin ko lang ng todo. Oo, magaling kang magbiro. Pero may limit lang yun, bobo. Wala kang nagagawa kapag ang sitwasyon seryoso. Jonas, alam ko, sa pagiging bully mo ay kay lamang at proud ka. Kaso lang you cross the line at naging out of bounds na. Alam mo ding mali ka doon, sumobra ka't ng clown pa, kaya natakot ka sa pito, alam mo na foul ka. At di lang yun, ginalit na din si John Leo dati kasi pinagtripan niya sa content yung master naming bay na bay. Sabi ko, tanginang mga banlag, di na naman nagkikita eye to eye. Alam mo anong malupit doon? Dinisrespect ka niya ng todo, tas tumihaya ka lang, Lodi. Tangina, naging duwag sa story. Dinamay na pamilya mo, tapos ikaw pa yung nag-sorry. Pero in fairness sa kanya, tumayo siya ng matikas nung si Mastafit lumapit.
Kaya hinanda ko cellphone ko kasi pang content na automatic. Tangina, bilib ako kasi si Jojo di nagpanik. Ang tapang niya habang ginagawa niyang pansalag si Arik. Tol, wag kang magtago sa likod ng salitang respeto pag biro mo'y inaksyonan. Kung pinalagan ka't di ka pumalag, di yan respeto, takot yan. Joke lang? After party ng Gubat 12, pinagtripan niya kaming lahat. Napakakupal, nagpabida. Tinawag pa akong EJ Power na di na-aprubahan ng visa. Kaso yung senaryo lumala. May sinabing masama, kaya hinamon siya ng suntukan ni Mastafit nung ginalit niya yung matanda. Puro kasi pambubuling mga statements for the sake of entertainment, pero walang palag pag yung pinagtripan ay nawala ng patience. Kaso yung senaryo lumala. May sinabing masama, kaya hinamon siya ng suntukan ni Mastafit nung ginalit niya yung matanda. At ang tanging nabanggit niya nung siya ay kabado na. Kuya Pito, wag ganun, malaki naman respeto ko sa'yo ah. Ha? Pagkatapos mong mang-trip biglang respect, tangina ang hot niyan. Parang hinampas mo ng itlog, tas sinabi mo na, props lang. Puro kasi pambubuling mga statements for the sake of entertainment, pero walang palag pag yung pinagtripan ay nawala ng patience. Namin na sa akin ni Emzite na ikaw ay bading Mike. Trip mo daw pag midnight, mancho pa sa e-bike. Walang pinipiling tite, kahit madumi, go lang. Paborito niyang isubo yung mga titing komang. Biruin nyo yung tamod ng tao, hinahalo niya sa torta. Yung mga ganyang kahayupan, paano mo natitake? Lumalabas ka pa ng bahay, yung titi mo nakatape. Ipagduduldulang kung bakla ka kahit ikaw ay mainispar. Bading, yung butas ng tumbong mo pa-star. Aswang ka pa raw, sabi ni Kripley. Kaya pala, lupit man laway. Tang inang tik-tik to, ang dinidilaan yung burat ng tatay. Oo, lahat ng lihim mo ay mabubunyag na tol. Aswang sa bahay nyo, ang daming titing putol. Alam mo, yung mga kartada mo, trip na trip ko pa naman, Pops. Bigyan mo lang ako ng 150, patitikimin kita ng Only Punch. Oo, inamin na sa akin ni Emzite na ikaw ay bading Mike. Trip mo daw pag midnight, mancho pa sa e-bike. Walang pinipiling tite, kahit madumi, go lang. Paborito niyang isubo yung mga titing komang. Okay lang maging ganyan eh. Round 3 na. Flip top. So far, masaya ba? Yeah! Siyempre, Jo, di ko rin may tatanggi na talagang nakakatawa ka. Kaya mo kong daragin dito sa stage? Di yan nakakapagtaka. Pero pag hinamon kita ng suntukan, papalag ka ba? Kaya yung sinasabi nila sa'yo lagi, wag mo pakinggan. Tuloy mo lang pare, tsupa ka lang. Ulul, bakla ka talaga. At yan ay legit bro. Sinesearch niya sa Google, how to deep throat. Ang inan to ang puta, ungas. Pinagyayabang mo pa yung pagja-judge. Totoo, pag ako nag-judge, trip lang. Pero inaabangan. Pag ikaw nag-judge, detalyado, tas wala silang pakialam. Hi! Pwede ba mag-request? Pwede? Pwede ba sabayan niyo ako? Okay lang? Taas kamay! Yo! 1 2 Okay na. O baka sabihin mo, hindi nakasama sa rap game yun, tanga ka. Nakatulog sila sa rounds mo, ginising ko lang sila. Tanginan to. Round 2 na! Alam kong tanga din ako mag-judge, pero... Alam kong may issue din ako sa pag-judge, but I let my ego die. Kung iba yung trip nyo, sa trip ko, I don't need no lies. Ikaw, you've been here 10 years with them weirdo eyes. So paano ka naging tanga mag-judge if you can see both sides?
Ultimo 2x2 sa tisabuhay, pinagtripan ng hinayupak. Mangilan-ngilan na din yung mga laban na kanyang binalasubas. Hoy, wag kang patanga-tanga kung wala kang malika na pangungusap at wag kang puro pakisama din ang utak. Kasi gusto ko gumaling ka para magbago ka na gago. Gusto ko mahimay mo yung mga bars at mapaliwanag mo sa tao para pag ni-review mo tong battle natin, magiging klaro pa sa klaro at mapaliwanag mo ng maayos kung paano ka tinalo. Buti na himay mo! Yung ini-explain niya, alam na natin, wala tong legit na sinishare. Walang dinadagdag sa convo, parang na-restrict sa messenger. Trying hard magets yung bars, hindi ka ba nahihiya? Kung ikaw yung nanggagatas tol, ba't ikaw yung napipiga? Kaya niya inimbento yung pakisama sa pag-judge para madaan sa biro yung pag-explain at saka malinlang ang public. Pero binabase niya lang sa crowd reaction yung decision niya ng tunay niya na habit. Pag may pang matilinong bars at English lines, di na yan makarelate sa topic. Alam niya lang na malakas pero di niya naiintindihan kung bakit. Tangina, ultimo opinion sa pag-judge, hirap na hirap ka maging vocal. Gantong-ganto yung mga kaklase nyong maingay pero bagsak naman sa oral. Kaya kahit veteran ka tol, tingin ko sa'yo kulang ka pa. Ikaw yung 10 taong gulang na sa classroom na hirap pa magbasa. Last! Baka hindi nyo naaalala. Ako si Doc. At may dala akong itlog. Hindi. Props lang to. Sayang, hindi ko ipupukpok. Kasi ang liit lang ng itlog tapos ang laki mong bugok. Alam mo sa nangyaring yon kung anong pinaka nakakatawa? Gumawa ng mahabang post si Arik para lang sabihin hindi ka tanga. Kilala natin si Enigma. Pag hindi totoo ang paratang, yan ay tahimik lang talaga. Kaso sobrang bobo mo, kulang na lang gumawa siya ng kanta. Jonas, di sa lahat ng panahon yung mata mo yung may problema. Gets naman, gusto mo lang na mahimayo ng maayos. Ang di ko lang maintindihan, ba't ka biglang naging si Cyclops? Trying hard magets yung bars, hindi ka ba nahihiya? Kung ikaw yung nanggagatas tol, ba't ikaw yung napipiga? Kaya niya inimbento yung pakisama sa pag-judge para madaan sa biro yung pag-explain at saka malinlang ang public. Pero binabase niya lang sa crowd reaction yung decision niya ng tunay niya na habit. Pag may pang matilinong bars at English lines, di na yan makarelate sa topic. Alam niya lang na malakas pero di niya naiintindihan kung bakit. Ultimo opinion sa pag-judge, hirap na hirap ka maging vocal. Gantong-ganto yung mga kaklase nyong maingay pero bagsak naman sa oral. Kaya kahit veteran ka tol, tingin ko sa'yo kulang ka pa. Ikaw yung 10 taong gulang na sa classroom na hirap pa magbasa. Alam kong tanga din ako mag-judge pero... Alam kong may issue din ako sa pag-judge but I let my ego die. Kung iba yung trip nyo, sa trip ko, I don't need no lies. Ikaw, you've been here 10 years with them weirdo eyes. So paano ka naging tanga mag-judge if you can see both sides? Ultimo 2x2 sa tisabuhay, pinagtripan ng hinayupak. Mangilan-ngilan na din yung mga laban na kanyang binalasubas. Hoy, wag kang patanga-tanga kung wala kang malika na pangungusap at wag kang puro pakisama din ang utak. Kasi gusto ko gumaling ka para magbago ka na gago. Gusto ko mahimay mo yung mga bars at mapaliwanag mo sa tao para pag ni-review mo tong battle natin, magiging klaro pa sa klaro at mapaliwanag mo ng maayos kung paano ka tinalo. Kasi ako ang pinakabago na basihan ng bawat hurado. At wala tong pakisama kahit idaan sa peace talks. Habang si Milky Man namimilk it dry, piga ang utak pag may deep thoughts. Ito yung bagong disenyo ng pag-review, kaya isa rap, so hate me now. Ikay dinaysect ko ng maayos tol, that's how you break it down. Sinisiraan pa pag video reaction ko. Kala mo, Habay? Tangina mo, si Looney nga bobo sa anime. Siyempre, may mga bagay akong hindi alam. Kasi mukha akong ganyan, mukhang ulul mo ka ba kung may pake? Ang ironic lang kasi na manggagaling sa kanya yung ganong klaseng mga angle. As if di siya banlag, tsaka pandak na nalaglagan ng pustiso habang bumabatel. Napaka-OA ni tanga. Parehas lang kayong mukhang ginawa ng Diyos nung nag-OJT pa siya. Pwes tingin ko sa'yo mukha kang e-bike, wala kang binubuga.
Kasi ito sampal na malapitan ng matauhan ka, kaibigan. Me, I won't step aside, I'll testify, mas recognize ka pa. But I'm not petrified sa petty lines, I'm ready by tara. Kaya banlag, you better set your sights sa left and right, tanga. Ika'y iwan sa second sight kahit may second sight ka pa. Kaya nas, huwag kang magangasa, pinipilit mo na mas, huwag kang malakas na. Gimik di kita kaklase, ba yung antas, mas didiin itong ampas at mapapascratch ka. Parang chiki Brad, wala kang binakbat. Di ko hinangad na maging ikaw pas. Kung alipin ka ng masa, sige palakpak. Manatili ka ng watang ina masaklap. Pero sige na lang repa. Kung sa kwela ka na mas naging mabeta, di gawin mo pa. Walang kwenta mga pesa gaya-gaya na ideya, ginawa na nilang meta. Yan ang technique niya. Pues eto, kabit na speed. Pinapakitaan para bang ako ang mentor niya. Kaya di ako takot sa second bong sight tonight kahit bumwel na babalentong ka. Yung 8 lines niyang pang-umpisa kay Mot pa tumama. Tanginan to, tarantado. Judge na tanga. Bobo ka maghurado. Pati sa pag-iisip. Tinulongges ka ng incheck. Pumayag ka mag-judge, alam mo kasali ka sa naganap na tournament. Di ba ang linis ng pagkakabobo? Gumawa ng mahabang post si Arik para lang sabihin hindi ka tanga. Kaso sobrang bobo mo, kulang na lang gumawa siya ng kanta. Tangina mo, 46 lang butas niya sa mukha dahil sa'yo naging 50. Eh kayang-kaya tong kawawain ng mga nagsasalitang pagkain. Pag nakakita to ng bakery, kakantot din to ng tinapay. Ang gusto kong pagtripan ay ang mukha mong magulo. Rapper na walang baba. Yung mukha mo tol, ang sagwana. Lahat ng picture mo kay Ma'am Ninya parang photoshoot ng iguana. Tanginang MP3 to, nakakalito yung leeg. Pag sinaksak kita sa leeg pa rin yung tama. Ulul, hindi ka importanteng MC, kaya wag kang umastang parang gold. MP3, ganito itsura, putang ina mo kang SKK. Pero kahit kargahan pa ng power itong isinalang yung MP3, makikita nyo lang tong wasak parang inapak-apakan lang na LCD. Kasi ang liit lang ng itlog tapos ang laki mong bugok. Oh, Kuya Flick, okay ba yun? Okay yun. Kaya kung style clash yung hinahanap, yung dala ko pang balagbagan. Kahit bumuka yung third eye ko, di niya ako kayang pakitaan. Kaya fuck second sight, boss. Palitan mo yung pangalan. Ngayong asintado yung kalaban, isang sight lang ang kailangan. Asintado raw, yawa. Yung 8 lines niyang pang-umpisa kay Mot pa tumama. Paano asintado? Tanginan to, tarantado. Ay, kamusta? Judge na tanga. Kilala mo ba kaharap mo ngayon? Isa sa respetadong hurado na matalino magdesisyon. Wala akong paki sa galing, sa lupit. Hindi ako dyan nagre-rate kasi ang judges na mahusay ay lumalagay sa safe. Ikaw, tanga-tanga ka eh. Bobo ka maghurado, pati sa pag-iisip. Tinulongges ka ng incheck. Pumayag ka mag-judge, alam mo kasali ka sa naganap na tournament. Pero wala raw nangyaring lutuan. Wala talaga. Si Enigma, hindi yan manloloko. Kita niyong sa Cebu ginanap. Bisaya si Van, Bisaya si MP3. O di ba ang linis ng pagkakabobo? Nung sinabi ni Didel na yung init niya ay pang Vesuvius, ba't bigla kang gumanon? Ano yun? Para mas makita mo yung meaning. O di ba ang labo pa rin, Repa? Jonas, di sa lahat ng panahon yung mata mo yung may problema. Gets naman, gusto mo lang na mahimayo ng maayos. Ang di ko lang maintindihan, ba't ka biglang naging si Cyclops? Tapos pag may malakas na bar, ipopost niya lang yung vid, tas sasabihin niya lang din ulit. Pabalik-balik kanyang screenplay, kaya kung si Batang Rebelde yung CCTV, ito naman yung instant replay. Ba't kasi eto pinag-judge mo? Di ka man lang ba nag-doubt?
Eh mukhang kahit manood lang to, mukhang bobo rin to mag-crowd. Perwisyo ka, MP3. Tangina mo, 46 lang butas niya sa mukha dahil sa'yo, naging 50. Ba't eto nilaban mo sa akin? Wala ka na bang ibang mahain? Eh kayang-kaya tong kawawain ng mga nagsasalitang pagkain. Wala akong paki sa galing, sa lupit. Hindi ako dyan nagre-rate kasi ang judges na mahusay ay lumalagay sa safe. Ikaw, tanga-tanga ka eh. Bobo ka maghurado, pati sa pag-iisip. Tinulongges ka ng incheck. Pumayag ka mag-judge, alam mo kasali ka sa naganap na tournament. Pero wala raw nangyaring lutuan. Wala talaga. Si Enigma, hindi yan manloloko. Kita niyong sa Cebu ginanap. Bisaya si Van. Bisaya si MP3. O di ba ang linis ng pagkakabobo? Boss, palitan mo yung pangalan. Ngayong asintado yung kalaban, isang site lang ang kailangan. Asintado raw. Yawa. Yung 8 lines niyang pang-umpisa kay Mot pa tumama. Paano asintado? Tanginan to, tarantado. Stop mo muna yung time ko, Arik. Ituloy mo na lang pag ulan na. Maghintay ka muna, Gagi. Yung mga freestyle ko maganda. Signal, go signal, report. Wala. Ngayon sa champion ng sunugan, itong kalaban lapnos, sa sobrang lakas ko, hindi umulan. Natakot yung Diyos. Yung fake rain freestyle niya na-expose kasi hinanda mo yun, bangag ka. Tapos tinimingan mo yung storm at nung natsambahan, pakak na. Kaya tanungin na natin yan, boss, para mga tao dyan alam na. Sinasabayan ka nga ba ng Diyos o ikaw yung sumasabay sa Kanya? Porke nagamit mo ulan, biglang nanalo ka na doon. Tas sabi mo, ikaw si Iceman? Oo, para kang ganon. Marahil nga ikaw si Iceman yan ng final mo na form kasi lumalakas ka lang kapag may backup ka na storm. O yung freestyle niya illegal kasi sinulat yan, guys. Kaya si Duling dun yung nabitay, mas naging crooked tong ice. Oo, lahat may pre-made siyang handa dyan. Binilin lang ka lang yan, Arik. Mas bibilib kami kung grab bag, yung tipong di alam yung gamit. At kung trip niya din yun, fuck that. Mamamatay yan ang mas tragic. Iba yung trip ko, tol, pag grab bag. Kasi bangkay niya lang yung topic. Doon nga kay Saki, sobrang wak. Yung mga bara, pambudoy. Kahit dinamihan niya, ribat, talagang nabadibag to boy. Kaso may pre-med pang ulan. Kaso may pre-med pang ulan na siyang inasahan niya ni Doy. At nung tumiming yung ulan, nagkapag-asa yan tuloy. Porke nagamit mo ulan, biglang nanalo ka na doon. Tas sabi mo, ikaw si Iceman? Oo, para kang ganon. Marahil nga ikaw si Iceman yan ng final mo na form kasi lumalakas ka lang kapag may backup ka na storm. Oh, yung fake rain freestyle niya na-expose kasi hinanda mo yun, bangag ka. Tapos tinimingan mo yung storm at nung natsambahan, pakak na. Kaya tanungin na natin yan, boss, para mga tao dyan alam na, sinasabayan ka nga ba ng Diyos o ikaw yung sumasabay sa Kanya? Tingnan mo, ha? Nag-iba-iba pa kayo ng pwesto, mga ulul. Oh, alam nyo bang wrestling din yung hobby niya? At yan ay isa sa kanyang skill set. Siya ay kilalang Mayhem Branigan. O di ba pangalan niya pang deep shit? Pero dahil wrestler nga si Branigan, at sa ganyang larangan niya na gifted, ay na-apply niya na rin sa battle rap yung atake niyang scripted. Pero bakit pag-usapan mga GOAT, di kami ni-mention ng tao?
Alam niyo ba, idol ko talaga si Mot eh. O, tinalo niya daw si Mot. Piniplex niya masyado. Pinangangalandakan na yung bata chinibog. Pero bakit pag-usapan mga goat, di kami ni-mention ng tao? Wala kasing nahawa sa buga mo, walang influence sa gawa mo. Wala kang tumatak na linya, doon palang usapan natin tapos. Kasi saan ba nakilala to? Sa pandidistract ng MC. Yan kinagisnan mo stilo. Pero di ba sabi mo na capital S ang tatapos dun sa Luni pero Ramas? Well, tama ka naman doon, pero bago ko gawin yon, sa'yo ko muna ipaparanas. Libog na libog ka kay Luni. Sa battle, kino-call out mo palagi sa round 3. Tama? Libog na libog ka kay Luni. Sa battle, kino-call out mo palagi sa round 3. Yung inaasam-asam mong makalaban, ang bansag sa akin, Shaboy the Almighty. Alam naman namin na sa battle rap, si Luni ang yung dearest target. Pero pag tinalo mo yun, wala lang. Pag tinalo mo ako dito, ito yung biggest upset. Kaya yung Kaya yung pangarap mo na match up sak, mukhang malabo nang mangyari. Bukod sa hindi ka trip nung hari ng tugma, hindi ka rin naman tugma sa hari. May luga ka pa, putang. Kala mo talaga makakasabay pa siya kay Luni, sa battle siya yung nang titrip na lang. Baka pag in-invite ka nun sa break it down, mag-choke ka pa, tapos sabihin mo, 2 days prep ka lang. Hindi ka na nga pinapansin panay pa rin ang pasaring mo. Ang tunay na dahilan kung ba't naging bitter siya dun sa tao ay palihim kong nahuli. Tinanong niya kasi si Miko, ng who's your favorite MC? Ang isinagot, si Luni. Kaya yung sama ng loob niya sa mga anak niya, puta hindi na niya kinaya. Kasi yung anak niyang si Mandy, ang idol si Six Threat, na si Luni rin ang ginagaya. Bumilib na kami sa iyo Doon sa battle, ang ganda ng yung pagkaka-analyze. Tapos yung pagiging tanga at bobo mo after ilang years, tsaka mo lang na-realize. Anong akala mo, yung opinion mo, papaboran ng mga yan? Ano ka, sineswerte? Pag tinanong mo nga sila kung saan sila nagkamali ng binoto, ang isasagot, kay Duterte. Pag tinanong mo nga sila kung saan sila nagkamali ng sagot, ang isasagot kay Duterte. Ba, sa sobra kong advanced, kinailangan ko pang iatras yung orasan. At ang dating sak ay balikan para at least mapantayan. Puta, sa sobra kong advanced, dumaan pa ako sa kawalan. Pero sa hulihan, ikaw yung napag-iwanan. Una naglalaho yung mali sa pagkatao, sa gitna ang pagsisisi at sa uli ang pagbabago. Sino yung sumigaw ng body bag? Sino? Patahiga pa. Kailangan pa na mahabang panahon bago mag-gets ng bagong generation. I'm so ahead of my time, nagiging late na yung appreciation. At magiging delayed din yung reaction. Magiging delayed yung reaction. Itatrying i-resched. Di niya ma-internalize every line that's been said. Gagawin niya i-deny that I'm light years ahead, so this message will arrive by the time that he's dead. Dahil pinaghandaan ko na sa aking karanasan, ang lahat ng mangyayari ay aking nakaraan. Kita ko sa hinaharap, patay na yung nasa harapan. Magmula nung ang shabu ay aking malampasan. Ba, sa sobra kong advanced, kinailangan ko pang iatras yung orasan. At ang dating sak ay balikan para at least mapantayan. Puta, sa sobra kong advance, dumaan pa ako sa kawalan. Pero sa hulihan, ikaw yung napag-iwanan. Kaya, kailangan mong matandaan, short lang ang life that we've been gifted. Pero forever niyong maaalala ang mga nagawa ko when I existed. Tunay immortal, mananatiling undisputed. Pinapatay ko yung oras whose only time is undefeated. Ngayon, marami nang nanalo sa sakmaestrong preparado, pero walang makakatalo sa preparado Hansel Cabo. Tangina mo, nagpa-picture ka sa akin kanina. Mago ka. Burahin mo yun, ha?
Baka burahin kita dyan sa pwesto mo. Body bag si Looney ah. Dahil pinaghandaan ko na sa aking karanasan, ang lahat ng mangyayari ay aking nakaraan. Kita ko sa hinaharap, patay na yung nasa harapan. Magmula nung ang shabu ay aking malampasan. Inuuna mo pa yung bisyo, gago din nabibili ng pera ang tunay na sakripisyo. Ultimate form of self-respect ang maging disiplinado. Pero tila di ka natuto sa mga kapatid nating yumao. Kasi pagiging abusado sa katkuhan na ginagawa mo ay isang malaking insulto sa nangyari kay Romano. Ano? Kailan ka magbabago? Kapag namatay na yung mga may sakit kagaya ni Lunit Dodong Saipa? Because you can have 1,000 problems in this life, son. Until you have a health problem, then you'll only have one. See? Ako, despite all the shit that I've done, nakatiling malusog at matatag. Kung ano yung kulang sa kultura, pinupunan ko sa paglapag. Kaya nga, health is wealth. Yung mensaheng pinapahayag kasi kung anong kailangan sa future, yun ang lagi kong ambag. At yung mga hindi na-agets, yun ang papalag. Ano? Di yan papalag. Yung hindi na-agets, yun ang papalag. Sasabihin madrama at nayayabangan. Magkaiba yung nagdadrama sa nagsasabi lang ng katotohanan. Sobrang advanced na mga linyahan, nagiging pangkalahatan. Sa'yo ko lang nirerekta, pero ang dami ditong tinamaan. Kasi panayreklamo lang itong tangina. Buhay niya daw namimiligro. Yung gasolina, 10 piso na daw tinataas niya kada litro. Pero laging may pang-budget pag sa alak at sigarilyo. Libre lang mag-ehersisyo, puta, inuuna mo pa yung bisyo. Kailangan pa na mahabang panahon bago mag-gets ng bagong generation. I'm so ahead of my time, nagiging late na yung appreciation. At magiging delayed din yung reaction. Magiging delayed yung reaction. Itatry i-resched. Di niya ma-internalize every line that's been said. Gagawin niya i-deny that I'm light years ahead, so this message will arrive by the time that he's dead. Because it's easy to say you'll die for your loved ones. Ang mahirap ay yung gawin mo lahat to live longer for them. Kaya mo ba mag-exercise para sa kanila? Kaya mo ba sumunod sa healthy diet para sa iyong mag-ina? Kaya mo ba banat ng buto hanggang sa huling mong hininga? O babuhin na yung sarili, yan lang gagawin mo sa iba? Ipsy, gusto mo bang subukan itong bagong undefeated? Teka, makitid? Makitid ka na yan? Makitid ka saan? Baka sa utak lang, pero ang lawak ng katawan. Kasi sa totoo lang, DDS din naman ako. Ayaw ko naman na magpanggap. Kasi yung pagka-DDS ko, kakaiba. Desperadong dudurugin kasak. Di ba pangalan ng isang anak mo ay Mandy? Na yung muka, kapareho mo ng hugis? Pinangalanan daw niya yung Mandy kasi pinanganak daw ng Lunes. Talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung record mo dito. Para hindi mahalatang adik, nag-boxing, lakas ng trip nito ni Hansel. Ipapaalala ko lang sa'yo, sa boxing, bawal ang 2 days prep, motherfucker. Hindi mapagtatakpan ng boxing yung pagka-adik mo. Kitang-kita sa panga. Biruin mo, wala ka pa sa boxing ring, putang ina, gumaganto-ganto ka na. Nag-iisang adik sa Davao na exempted sa war on drugs, puta ang galing. Ang dahilan, dikit daw kasi sila ni Baste Duterte. Di ba galit na galit ka sa mga squatting? Paano yan? Kakasali ko lang sa 3GS kagabi. Ikaw, alam mo kung ba't ka tinanggal sa pricing? Putang ina mo, DDS ka kasi. Nung nawalan siya ng haligi ng tahanan, dun sa bahay ng mga Duterte, palagi na siyang nandun. Saklap no, namatayan ka ng tunay na tatay, tapos pangalawang tatay mo, karton. Yung about sa DDS na binanggit ko, hindi ko yun sinabi para lang magtunog matikas. May nag-request lang, nabanggitin ko yun dito, kaya APOC, pakisend na lang sa GCash. Kasi sa totoo lang, DDS din naman ako. Ayaw ko naman na magpanggap. Kasi yung pagka-DDS ko, kakaiba. Desperadong dudurugin kasak. Ngayon,
Ngayon, nag-a-apply na lang sa flip-top bilang tagasalin ng flip-top beer. Bago ka ulit bumanat dyan, ipapaalala ko lang na nasa battle tayo. Ipakita mo yung sak na preparado, hindi yung kadramahan ni Hansel Cabo. Kadramahan ni Hansel Cabo. Tignan niyo namang mabuti. Sobrang init sa Pinas. Bumabattle na naka-hoodie. Kita niyo yun, nakagasmas, nakadurog. Sa sobrang idol sinunin itong hangal, siya rin ay nasangkot. Sa isang krimen pagkat sa pera nagdamot. Kaya aminin mo man o hindi, boy, alam ko ang sagot. Katulad ni Luni, nagbenta ka ng pinagbabawal na panot. Ang dahilan, dikit daw kasi sila ni Baste Duterte. Sana all bading. Di ba galit na galit ka sa mga squatting? Paano yan? Kakasali ko lang sa 3GS kagabi. Ikaw, alam mo kung ba't ka tinanggal sa pricing? Putang ina mo, DDS ka kasi. Nakuha mo yung kasikatan sa pinaka-nakakadiring paraan. Parang si Mia Khalifa, takasan mo man ang yung nakaraan, matatandaan lang nila sa iyo ay yung nagawa mong kalaswaan. Arik, magtitiwala ka pa dyan? Tayo na delikadong empleyado. Nagpakababoy na payaso para maka-shortcut sa palasyo. Kasi ang pangarap niya itong trabaho maging full-time tarantado. Sa sobrang desperado, pati sarili minaltrato. Kung ganun ka ka-desperado para makaapak sa entablado, pustahan tayo garantisado for 1 million chuchupato. Kasi kung kaya mo makipaglaplapan sa harap ng maraming tao, ano kayang kababuyan magagawa mo sa likod ng pintuan na sarado? Pangalan pa lang, alam mo ng baboy na nagbabato. Kunwari nakikiwid para sabing siya'y baboy ramo. Ano? Tunay kang lalaki, yan ba buong akala mo? Isa ka lang putang inahin na kinakantot ng mga barako. Itong pinagbiyak na baboy, sa alkansya pinaglihi. Itong biik pag nasawi, tila kalungkutan yung sanhi. Dahil yung aking palakol nagdulot ng pighati. Yun, o gusto mo yung espada ko na patas, hindi yun bias. Ipapalaman ka sa sabon kahit na panggore yung talas. Para nagbalat lang ng patatas, 10 kilo yung nabawas. At ang itsura ng bawat tabas parang Ilocos empanadas. Kaya hindi ito panghimagas, mga ngamoy tanglad at pasas. Yung bunganga may mansanas pagkat lechon ang ipapamalas. Kahit pa itong baboy ay balbon, sa aking apoy ay walang takas. Ubus lahat ng buhok parang si Marlon pero Ramas. Papalaman ka sa sabon kahit na panggore yung talas. Para nagbalat lang ng patatas, 10 kilo yung nabawas. At ang itsura ng bawat tabas parang Ilocos empanadas. Kaya hindi ito panghimagas, mga ngamoy tanglad at pasas. Yung bunganga may mansanas pagkat lechon ang ipapamalas. Ngayon, si JR Laplapan at si Sir Deo, nagpasahan lang sila ng COVID. Itsura neto pag lumalaplap po parang isdang wala sa tubig. This fat Sherman looking motherfucker was flopping like a fish. What? Another sex fiend molesting every child. Daig pa yung mga pedophiles sa Epstein files. Ginawa prostitusyon itong kultura na kilala bilang puta. Ito lang yung boy na asal bruha na parang si Boy Abunda. Yan ay depensang mekanismo ng mababang organismo. Pang-overcompensate sa kakulangan ng talino at lirisismo. Para kang mga foreigners na yung content ay panay-kain na Pinoy food sa mga video, ine-exploit lang yung mababang kaligayahan ng mga Pilipino at nagdala pa ng motorsiklo. See, if you can do what I do, what does that say about you? Okay. Ito yung kwento ng MC na pinakadelikado. Si J.R. Dinglasan, yung baboy na desperado. Mula nung big pa lang si J.R., galing na stage side kanyang gatas.
Kaya yung brain niya ay mas matalas pa sa AI de las alas. See, if you can do what I do, what does that say about you? Kaya nga AI de las alas, mababa lang yung IQ. At kung trip niyo yung kanyang pagiging clown, that means you're a fucking clown too. At lilitaw yung pagkababoy na hawa ng swine flu. Walang lakas, walang diin kahit paggaano mo ipilit. Mga punches, wa-effect parang mga suntok sa panaginip. Kasi napansin nyo kanyang mga hirit, estilo niya pabibo. O enjoy pero nagiging badoy pagalipas ng ilang siglo. Si JR! Oh, nag-French kiss ng bungal po tayong space din nilaan. Yan si JR! Puta, tingnan nyo ginawang pangil sa pangil yung flip-topan. Sobrang gay na sa pangan. Ginawang pangil sa pangil yung flip-topan, sobrang gay na sagpangan. Yan si JR. O sa sabang battle rap, wala kang linya tumatak at ang tanging memorable lang sa'yo ay yung nagawa mong paglaplap. Kaya, paano masasabi mag-e-evolve ang linyada mo sa hinaharap kung wala ka nang anak, kababuyan pa yung ina-adapt? O sige, round mo na. Siguraduhin mo lang na maganda yan. Hindi ko yan tatanggalin dyan, Sak. Ngayon mo ko paandaran. Ina mo. Tigilan mo na tong battle rap, Sak. Hindi na para sa'yo to. Di mo ba napapansin na kada laban mo, wala kang maayos na round na mabuo? Huli niyang linya na tumatak, tila ayaw pang mag-start nitong wasak kong Kawasaki. After nun, wala na. Yung karir niya biglang naglaho. E paano kung yung wasak mong Kawasaki, Sak, wasakin ko palalo? Wasak mong Kawasaki, Sak, wasakin ko palalo. Basagin na natin itong headlight. Kita mo yung bubog nagkalat-kalat? Ngayon itong motor mo ay refleksyon na ng karir mo sa flip-top. Wala nang liwanag sa hinaharap. Anong silbi ng matunog mong pangalan kung wala ka ng maayos na binubuga? Bakit kasi bumalik ka pa dito? Katulad nitong motor mo, kulang ka na sa gasolina kaya madalas nang nagtsutsok. Kilala ka lang na magaling, Sak, tuwing ikaw ay preparado. Habang ako ay nakilala na sa panalo ay desperado. Kung bumabattle ka para sa pera, ako gumagastos ng pera para sa battle. Kasi matagal ka ng laos, Sak. Pinanis ka na nitong MC'ng laging nagbibrip sa laban. Tinanong ko nga yung mga fans mo kung idol ka pa nila, sagot nila, dati, ngayon ay trip-trip na lang. Tinalikuran ka na ng mga tao dito dahil sa madalas mong performance nakakabagot. Ikaw lang magbe-benefit sa laban na to kasi pag tinalo mo ako, parang tinalo mo na rin si Mot. Ngayon lang ako nagkaroon ng laban na ang prediction ng karamihan ako daw ang mananalo. Ibig sabihin lang nung, Sak, ganun nakababatingin sa'yo ng mga tao. Patunayan mong mali sila. Sana handa ka talaga sa laban natin. Kasi preparado o hindi, tsak may kalalagyan ka sa akin. Nakakatawang paglabas ng poster, sabi sa comment, underdog ka daw sa akin. Ano to, boss? Another chance para kay Sak? Kala ko ba nagkaroon na kayo ng closure? Tapos inilaban mo pa talaga sa akin, ha? Para ano? Para mabigyan ko ng exposure? Gusto mo maging trilyonaryo? Kung dati in-abuse ko yung Shabs para magkapuwersa, ngayon ako naman ang need ng Shabs para lumakas kanyang impluensya. Pero napansin nyo, sama ng impluensya. Oh, naging talamak nga yung karera. Sumakto sa pamumuno ng punyeta kaya dumami rin yung problema. Kaya yung record niyang walang olas, tulad lang ng mga drogang binibenta. Talagang ang Shabuhi undefeated del panalo bigayan sa buong era. Pero ikaw, nagpalamon ka sa sistema. Kasi adik ang kinakampanya. Manggagamit na nagpagamit at naging parapernalya. Gusto mo maging trilyonaryo? Yan ba yung layunin?
Para si Boy Palamunin di ma-short sa gastusin, nakigamit sa pangalang Marcos para si Norman Manggusin. Kasi uminom ka lang ng uten. Nakakandiri na endorser. Yung bibig ginawang bikini pero sa titi pinang cover at yung big balls binumog sa ang BBM supporter. Oh, member ka ng Bong Thugs and Andrew E. Sino ka si Francis? Sino ka si Baby M? Sobrang iwi na nung idol mo. Kaya niya na islant yung rhymes ni Francis M. Sabi, wag daw mabahala. May nagbabantay sa dilim. Nakaabang sa sulok at may hawak na patalom. Slant, diba? Slant. Kaya papayag ba kayong ganito kabobo magkampiyon? Yung binoto niya ang rason kung ba't baon tayo ngayon at napatras naman muli ng 100 taon kasi nilagay yung bong sa salitang mandarambong. Ano sasabihin mo ako'y makadigong mga Duterte? Nasa droga ng adipende? Kapal na mukha mong mamaliit pero yung pinagmamalaki mo isang diwende. Pero ikaw, nagpalamon ka sa sistema. Kasi adik ang kinakampanya. Manggagamit na nagpagamit at naging parapernalya. Gusto mo maging trilyonaryo? Yan ba yung layunin? Para si Boy Palamunin di ma-short sa gastusin, nakigamit sa pangalang Marcos para si Norman Manggusin. Kasi uminom ka lang ng uten. Nakakandiri na endorser. Yung bibig ginawang bikini pero sa titi pinang cover at yung big balls binumog sa ang BBM supporter. Oh, member ka ng Bong Thugs and Andrew E. Sino ka si Francis? Sino ka si Baby M? Sobrang iwi na nung idol mo. Kaya niya na islant yung rhymes ni Francis M. Baka bigla kang manda like that hideous battle rapper. But I will use up the hammer like that vicious god of thunder. Then I shoot Shay, malash Shay, Gildius Alexander. Kaya, si Robert Downey Jr. binalik sa roster. But you could sense across the room, di na pang bidang enerhiya, itong aking kinokonsume. Ito'y bagong opportunity, biglang inoffer nung ko'y namatay as Iron Man, binalik as Dr. Doom. Now, niresurrect mula sa tomb, sabay ng newest generation. Sa latest chapter ng Isa Buhay, ako yung Book of Revelations. With pure rage, the room shakes, nuclear devastation. Yung dating 2 days, naging full range na doomsday preparation. Yeah. Now I'm back with a healthy lifestyle. Back with a clean and healthy lifestyle. Matapos ang ilang dekadang struggle, magto 2 years na akong di nagda-drugs, I finally won my hardest battle. Kaya, kung known drug addict, naging sober kahit sobrang hirap man at hassle, but no more habits sa mocha sandwich na lang crackers itong Hansel. Kaya kung di nyo napansin mula kalina, ilang linya na naging partida. Dahil pinaka-importante para sa akin ay makita ng aking pamilya na di na ako magre-relapse o gagamit pa ng pipa. Kaya nga tong shabuy hindi ko tinitira. I'm here! I'm here! Mahaba to, mahaba. Wala akong pake kung mag-disqualify ako, mag-rap ako ha. Di kasi di kita kailangan. Kaya nga sarili ko ay inaawat para sabihin wala ang kwenta at hindi karapat-dapat. Kaya sinadya kong hindi rekta yung mga banat para isiwalat na kahit wala tong shabs bawat patama ako may amat. Pero ngayon pa man, mapapataas ko sahod mo kaya ikay magpasalamat. Cause whether you win or lose, dahil kay Sak, finally, ikay magkaka-million views. Pinaka-importante para sa akin ay makita ng aking pamilya na di na ako magre-relapse o gagamit pa ng pipa. Kaya nga tong shabuy hindi ko tinitira. I'm here! I'm here! Kaya, si Robert Downey Jr. binalik sa roster.
But you could sense across the room, di na pang bidang enerhiya, itong aking kinokonsume. Ito'y bagong opportunity, biglang inoffer nung ko'y namatay as Iron Man, binalik as Dr. Doom. Tama mo, bawat linya ko parang nakipaghalikan sa bingot. Papa. Wala pa. Dama mo, bawat linya ko parang nakipaghalikan sa bingot. Paparanas ko sa'yo ay mas pangit pa sa babaeng kalandian ni Mot. Chicha ka lang ka. Chicha ka lang kay Manda, fish cracker lang tong karpa. Matapos kitang pulutanin, di ka na maaalala. Wala nang may bilib sa'yo. Nagsasayang ka lang ng tinta. Sa panahon ng AI, sanay na kaming makakita ng nagsasalitang ulam na isda. Sawa na kami sa mga reference mo about sa drugs. Ba't ba proud na proud ka mag-addict bars? Sa bagay, nagre-reklamo nga to sa mahal ng gas, pero may pambili ng carts. Ikaw nag-mentor kay Heb Abi. Sabi mo sa kwento. Ikaw nag-mentor kay Heb Abi. Sabi mo sa kwento. Tinuruan mo ding mag-addict ngayon si Heb Abi ay inaresto. Hindi ka magandang ehemplo. Tinuruan mo maging syabulero. 165 bang kaso si Heb Abi, ginawa mong preso. Hindi ka magandang ehemplo. Etablak next year, putang ina mo, pwede ka nang bumaba. 2 minutes. Yo! Ayos ba tayo dyan? Takot daw ako sa Bisaya. Eh di wow! Enigma, set mo, Mandabi versus Sak sa Davao. Ano bang magandang nagawa mo sa liga? Wala akong makita. Bagkos, nagpalaganap pa ng sugal na pwede nating ikasira. Kung sino pa yung wak at lames, sila pa yung pasaway in fairness. Papahip-hop o totoong buhay, sablay ka pareho. Pinapanood ka na lang dahil sa iyong nakakadwelo, pero wala na sa iyong progreso, nakatingin ka na lang sa sweldo, parang mga kurakot na miyembro ng ating gobyerno. Mukhang pera, schizophrenia, alipin ng peso, gumagana ka na lang pag hinuhulugan, malabendo. Pero gumagana ka na lang pag hinuhulugan, malabendo. Ako na ang end mo kung ayaw mo pang maendo. Sibak sa iyong palakol, sa iyong kinatatayuan, sibak ka sa pwesto. Sige, wag ka muna magretiro para may mabash pa ang mga tao. Sige, wag ka muna magretiro para wala nang manood ng live kasi di na sila sa iyo interesado. Sige, wag ka munang magretiro para may punching bag pa mga bago. Sige, wag ka munang magretiro nang mahanay ka sa mga nagkakalat na veterano at dungisan ang legasiyang nabuo parang ginagawa ni Sak at Saito. Hindi ka palaging malakas, hindi ka immortal. Baliw pa nagpaalala na hindi na yan normal. May sumakay sa'yo, 3 niga. Nagtatanong magkano daw service mula Antipolo hanggang Nigeria. Eh di okay, sinakay mo yung 2 sa loob. Tapos yung back ride mo, yung upo, ganto. Utang ina, buong biyahe yung burat nakatutok sa'yo. Kada lubak, utang ina, para kang binabatuta sa lower back. Ina ka. Kaya let me explain to you real fast because you seem kind of slow. You better be ready for the repercussions because you reap what you sow. This is karma for your stupidity. King ina mo. Ba't ba ako nag-i-English? Next round na lang kasi di naman ako naiintindihan nito. Kaya saktang ina ka, next round, galing-galingan mo. Alam mo, panalo eh, no? Pero okay lang. Makipag-lap tripa nga dito sa tanga. Wala akong pakialam. Basta i-align mo ang iyong panga. Kaya Amanda, sa mga tulad mong nagtatanong kung ba't nandito pa ako, kahit makailang talo, di ako nawawala sa ikot, I'm still here mga gago. Kasi papunta ka pa lang, pabalik na ako, Amanda, pabuang ka pa lang, puta, pagaling na ako. Kasi ano silbi ng mga... Kasi alam ko naging stepping stone mo ang comedy, kaya kanila hinahangaan. Pero mas bibilib ako sa'yo kung mapapatawa mo kami nang wala kang ibang tao na tinatapakan. Nandito ako para sa isang bagay lang at yun ay isang bagay lamang di ko na kailangan sabihin pa. Basta masasabi ko lang this year lahat ng babangga magigiba. Kaya Amanda, ikaw na bahala kung sa kanan o kaliwa, kung sa likod o sa gitna.
Kaya Amanda, sa mga tulad mong nagtatanong kung ba't nandito pa ako, kahit makailang talo, di ako nawawala sa ikot, I'm still here mga gago. Kasi papunta ka pa lang, pabalik na ako. Basta masasabi ko lang, this year lahat ng babangga magigiba. Kaya Amanda, ikaw na bahala kung sa kanan o kaliwa, kung sa likod o sa gitna. Better luck next year, putang ina mo, pwede ka nang bumaba. Nakakapanghinayang lang, sana di ka na binuk ni Arik ng ticket pabalik. You know what rhymes with si Harlem P? Laos na bro? Sabi ni Husky, 6 months ka na daw, di nagbabayad ng monthly fee sa toda nyo. Pero paano naman kung sa toda nyo habang ikaw ay nakapila? Pansit Canton pa more, tangina mo. Mamamatay ka na palalim, mamimiss ka namin. Galingan mo na pre, baka last battle mo na to. Naiintindihan kita kung bakit maaalat na food trip di mo matiis. Masarap naman talaga ang kanton, sabi ng tropa kong nagdadialysis. Ang angas-angas mo, hindi ka naman pala healthy. Hirap ka na palang umihi. Tangalim, tanggal yung yabang mo pag may catheter ka na sa titi. Ang haba mag-set up, kaya tulog yung crowd. Ako, kaya kong pagkasyahin 10 anggulo isang round. Na may rap skills, entertainment, kaya ko mag-all around. Parang birthday ng anak ni Arix, sinusulit ko lang bayad niya sa clown. Sumali tayo ng Family Feud. Naalala mo ba yon? Aminin mo man o hindi, ako dahilan ba't nanalo tayo doon. Eh paano? Sabog na sabog kayo. Back to you, sap-sap. Kala niya siguro, magaling siyang pumunto. Mag-i-storytelling, tas mag-i-English siya dulo. Kahit puro ka English, hindi sa akin tatagusto. Tatadtarin kita ng punches, mauuna magdugo ilong mo. Mas unpredictable tong Manda, pag sa entablado tumungtong to. Di mahulaan ang gagawin, parang biglang sinaksak ko si Pakundo. Nakikismoke, eh yung ini-smoke mo naman, Malboro na mentol, pok. Ang ina mo. Okay. Nakatawa, no? Love trip, sulit ticket. Yay! Tangina mo, fuck you! Inang iyan ang puta. Jokes. Sige. Alam ko, Amanda, madami kaming hanga sa'yo sa galing mo magpasaya ng tao. Talagang lintik ang halakhakan tuwing tumutungtong siya sa entablado. Para sa kasisiyan ng lahat, willing ka magnakaw ng mga material at idea. For the sake ng mga bara mo at linya, kahit magsasalita ka ng niga. Idadamay mo kahit pa mismo mga turo ng Quran at Islam, ultimo pagiging isang Bisaya, lintik kung paano mo i-distem. Alam mo ba, bawal na maging tanga ngayon? Kaya ka nagkakasakit, kakapiatos mo yan. Solid pagkakaibigan nyo ni Juan. Hindi ko expect matitibag kayo. Ganda pa naman ng tandem ni Juan Tamad at Harlem, parehas nasira sa bato. Hindi nakakakabato. Kabubuhan mo, di na matago, Lem. Ikaw yung pinaka-boring dito na may lumang estilo. Nakakabato, wala kang bago, Lem. Ang haba mag-set up, kaya tulog yung crowd. Ako, kaya kong pagkasyahin 10 anggulo isang round. Na may rap skills, entertainment, kaya ko mag-all around. Parang birthday ng anak ni Arix, sinusulit ko lang bayad niya sa clown. Sumali tayo ng Family Feud. Naalala mo ba yon? Aminin mo man o hindi, ako dahilan ba't nanalo tayo doon. Eh paano? Sabog na sabog kayo. Pero oo, mahilig talaga ako sumugal. Katunayan, rounds nga sinusugal ko. Real talk, kung di ako sumugal sa'yo nunusunugan sa Pasig, mararating mo kaya yung kinalalagyan mo? Sa mga di nakakaalam, nung naglaban si Looney at Righteous One, ako nag-organize nung sunugan. Pagkalabas nung poster, nag-PM kagad to sa akin out of nowhere. Walang kabog-abog, nilista ko siya kahit sa battle wala pa sa kanyang umo-order. Kaya kung may dapat kang sabihin sa pagpapasugal ko, yun ay dapat magpasalamat ka na lang. Kasi sumugal ako sa kakayahan mo kahit mukha kang 2013 na boss atan. Pawa ng hininga mo, pre. Counted yung binanat counted ko. Manahimik ka, huwag ka nang paliwanag. Yo. Check it. Sige. Harlem Baliw. Oo, yun ang una mong pangalan sa battle rap. Parehas tayong baliw.
Pero ako yung mas tatatak sa isabuhay. Ikaw yung unang baliw na malalaglag. Alam nyo naman kapag baliw, sa manda yan babagsak! Walang reaksyon ah. Hoy, pango! Yung ilong mo, boneless. Nung unang kita ko dyan, kala ko doorbell. Masarap mo ilong press. Balita ko, may sakit ka na daw sa bato. Pero tong si G-Clown mas mabisa. Kasi nung laban niya kay JR0, nag-fake choke to, ang galing. Sabi niya, dito sa flip top, may mga waiter na kailangan tanggalin. Kawalang gana, tas mali pa yung pagkain darating. Tapos bigla siyang nag-vape. Humipak ng 2 beses. Sabay sabing, nagpausok lang ako, yung gutom ko wala pa rin. Asa si Sir Enigma? Sir Enigma, ang dami niyo doon, wala man lang sumuntok. Tangina naman! Ikaw lang yung kilala kong nagpi-fake choke tapos walang dahilan. Nagpausok. Ultimo sa video, walang nakagets nung kabubuhan mo, boy. Nilagyan mo pa ng usok, mas lumabo tuloy. Yung fake choke mong pausot ang inaambadoy. Literal na puro nga lang usok, di man lang nag-apoy. Ganyan pag puro katawan tapos walang laman yung utak. Ako payat kasi kapag gumagawa ng mga bara na pupuyat. Ikaw macho, ang kaso, walang sustansya mga sulat. Kaya sa laban nating dalawa ngayon, itong payat pa bumubuhat. Kasi kumag, grabing braso, masasabing macho. Tapos panay katangahan, kaya palaging talo. Tangina mo, G-Clown, isa kang real life. Johnny Bravo. Pero change topic tayo. Pero change topic tayo. Bakit mo ba palaging niyayabang sa amin na nakasama mo na si Glock 9 sa kanta? Eh pag narinig nyo naman yung collab nila, yung mga lyrics nito, bantanga. Sabi niya, itutodo ko na to ngayong kasama ko si Aris. Susulitin yung tinta nitong hawak-hawak kong lapis. Puki ng ina mo, yung lapis mo may tinta. Ang tanga-tanga mo talaga. Pwes di ka sa akin uubra. Lalo pag nilabas ko na yung ballpen kong bagong tasat, ang ina ka. Mas malaki pa yata yung... Mas malaki pa yata yung poknat kesa sa utak netong kausap ko. Natatawa siya sa poknat niya eh. Mas malaki pa yata yung poknat kesa sa utak netong kausap ko. Wala naman tinta yung lapis mo, tol. Sadyang tai-tai lang yung sulat mo. Idol mo ba ako? Ba't di ka umamin? Ang bobo mo mag-wordplay. At doble yung sakit nun gago kasi sa akin ang galing. Di ba? Kasi kung uusisain, wala ka sa ayos mag-rap yung mga banat makaluma. Tapos ang outdated na yung sulat, wala kang bagong sangkap. Pero di nyo nga naman mapapansin yung mga mahihina na linya kung halos lahat. Pero matatalo lang daw ako sa'yo pagkat sabi nila sa bilis mong dala siguradong wala akong sinabi. Kapag bumibira halos di na daw humihinga, talagang ibang klase. Kaso pag hinimay yung detalye, puro ampaw na atake. Di nga kinakapos sa paghinga, kinakapos naman sa mensahe. Kaya nga ang ending ng kwento ng puki ng ilan to, di siya hinihingal pag nagrarap. Kaso yung karir naman niya yung naghihingalo. Last na. Tulog ah. Alam nyo ba kung anong ka-rhyme ng G-Clown? Alam nyo ba kung anong ka-rhyme ng Unico? Pero kung bakit yun nasabi ni Denmark, may hidden meaning kasi yon, sadyang hindi nyo lang nakita. Kaya niya nasabing Unico, adobo, kasi alam niyang di ako madalian na masira. Pero tong si G-Clown mas mabisa. Kasi nung laban niya kay JR0, nag-fake choke to, ang galing. Sabi niya, dito sa flip top, may mga waiter na kailangan tanggalin. Kawalang gana, tas mali pa yung pagkain darating. Tapos bigla siyang nag-vape. Humipak ng 2 beses. Sabay sabing,
Nagpausok lang ako, yung gutom ko, wala pa rin. Asan si Sir Enigma? Sir Enigma, ang dami niyo doon, wala man lang sumuntok. Tangina naman! Ikaw lang yung kilala kong nagpi-fake choke tapos walang dahilan. Nagpausok. Ultimo sa video, walang nakagets nung kabubuhan mo, boy. Nilagyan mo pa ng usok, mas lumabo tuloy. Yung fake choke mong pausot ang inaambadoy. Literal na puro nga lang usok, di man lang nag-apoy. Ganyan pag puro katawan tapos walang laman yung utak. Ako payat kasi kapag gumagawa ng mga bara na pupuyat. Ikaw macho, ang kaso, walang sustansya mga sulat. Kaya sa laban nating dalawa ngayon, itong payat pa bumubuhat. Kasi kumag, grabing braso, masasabing macho. Tapos panay katangahan, kaya palaging talo. Tangina mo, G-Clown, isa kang real life. Johnny Bravo. Pero change topic tayo. Pero change topic tayo. Bakit mo ba palaging niyayabang sa amin na nakasama mo na si Glock 9 sa kanta? Ano ba bang pwedeng iyabang sa akin ang gago na to? Nakalaban ko na si Looney, Smaglas, Apex, kaso talo ako. Pero isang tabi nyo na yung talo o panalo. Mahalaga pumalag ako sa kalabang hinahangad ng marami. Parang sagot na di mo nakuha doon sa niligawan mong babae. Ang punto sa madaling sabi, tinupad ko yung panaginip mong kahit kailan may di mangyayari. Walang big fish o big name sa akin kahit kanino ko sasabay. Dalin man ang agos o matangay. Kung si Dave si Didi, ito na malalaos ako, putulan man ang paa at kamay. Dahil binuhay ako ng flip top kaya dito na ako mamamatay. Alam nyo ba kung anong ka-rhyme ng Unico? Adobo. Pero kung bakit yun nasabi ni Denmark, may hidden meaning kasi yon, sadyang hindi nyo lang nakita. Kaya niya nasabing Unico, adobo, kasi alam niyang di ako madalian na masira. Pangalawang sali mo ng isa buhay, katangahan mo yung na-expose. Kinapos ka sa unang shot habang tapos na ako sa second toast. Pag di nagmarka sa bungo, pues yung ngalan ko i-embose. At kung may lason nga sa second round, nakahanda na ako sa second dose. Kung ito yung barahan nyo sa isa buhay, pues yung Unico na sapaw. Sabog-sabog tong uuwi kahit sa dubi to matakaw. Recorded ultimo pagpanaw, arik pat dito mo hinalaw. Nung sinuri nga ni Looney to, si Unico mababaw. Diyan sa sintido mo waapaw, mga estilo mong inagaw. Hindi ka multi-talented dahil yung multi mo ay nakaw. Bakit? No, mayabang na ba masyado? O sige, ako na nga mayabang dito. At least ang niyayabang ko sa battle rap yung sarili ko mismo. Ito nung laban niya kay Apex, akala mo kung sino. Niyabang-yabangan niya si Apex, pero ang pinangyabang niya kay Apex, mga achievements naman ni Sinyo. Career, business, pamilyang masagana, walang bars, pero putang ina, lahat ng yon. Yaw. Abdo! 2026 na, wordplay pa rin yung sandatang kaya mong dalhin. Magkaka-World War III na o nagwa-wordplay ka pa rin. Kada laban ni Unico, tinutugma niya yung pre, paps, bro, man. Ang daming tawag sa kalaban, parang tanga. Sandamakmak mga tawag no? Call center ka ba? Pero para saan pandamihan mo yung tawag o mga alias na gamit kung pagtapos naman ng laban ay ngalan ko pa rin yung tatawagin ni Arik? Isang INC na naman ang nalantakan sa plato. Minamanifest yung kampyonato, manifest naman yung bao. Ako ay happy na subalit pinatapos ka ni Arik. Pinatatanggal at pinatatapon yung gaya mo na walang arit. Manilbihan ka sa chapel. Minanipul akong rapper. Itong sugo ng Diyos ay minani ko lang sa battle.
Pangarap mong kinukulayan ngayon ay burado na. Tinta kong gamit hay dugo habang sa'yo ay Crayola. Nagsayang lang ng tinta, nagkalat lang ng papel. Si ano bang iyayabang sa akin ito? Veterano siya. Tangina mo, ano naman? Veterano rin naman sila Yang Wan sa Kabadang. Pero joke lang. G-clown na yan. Legend na nga yung tingin dyan ng ilan. Sa katunayan, isa ka sa mga inspirasyon ko. Oo, walang halong panluloko. Kapag pinapanood kita, kapag tinatamad ako na magsulat, ang pinapanood ko yung mga battles mo, oo. Kaya kapag napapanood kita na magtanghal, ginaganahan ako ng todo. At sinasabi sa sarili kong kailangan kong galingan pa. Ayoko maging ganyang kabobo. Oo, dapat kada banat laging 100% para wasak kasi para bagsak kada sapak kasi nga solid content. Hanggang sa magmukha ng camping itong ating event kasi si G-Clown makikitang natutulog sa tent. Unang TF niya sa flip-top, 1,000. Tung gago napapost sa FB, nagre-reklamo. Anong pakiramdam mo, bida ka? Pati si Arik tinitira pa. Sa bagay, Rick, sinong di magagalit sa 1,000 na TF, tas yung 1,000 liha pa? Paano palagi sa patawan nakabase, puro ganun lang atake, naturingan ka na clown, tapos di ka man lang marunong na bumalanse, tangina grabe, ultimo estilo niyan, kaya-kaya lang naman, kapag payaso, malaki sapatos, ba't sa'yo walang yabak na masundan, dapat matagal, kanan na tinatanggal, kulang ata sa sampal, ang kulit na itong payaso, imbis na yung makeup mo ka mismo yung makapal, sobrang garapal, gusto ba tawagin? Yeah! Sobrang garapal. Gusto ba tawagin siyang Joker? Masyado ka nang hangal. Tanga mas bagay tawagin kang Pennywise, payaso na nasa kanal. Bibigyan sa panga, bibigyan din sa tiyan, bibiglain sa bibig niyan, bibigwasan at kung bakit puro bibig yung sinasabi ko, alam mo na siguro dahilan. Kasi puro bibig lang din niyang mama, puro bibig lang ang pinapagana, bibig kasing mananalo siya tapos bibiguin yung mga tagahanga. O kaya nga. Ang inang to, tuwing lumalaban, naglalabas ng combo. Chismosong rapper ang putang ina. Kala mo talaga epektibo mga pang-insulto. Labas ng screenshot, ano ka, nagpapatulpo? Ang hirap mo pala sabihan ng problema, hayop ka. Kasi pag chinat mo siya ng malala anxiety ko, brother, bukas makalawa, nakamulti na sa battle. Galawang bobo, di ba? Pwes tignan natin kung makapaglabas ka pa ng combo pag kinombo kita. Maliligo ka ng punches parang Stone Cold na Booker T. Maliligo ka ng punches parang Stone Cold na Booker T. Bihirang magpaulan ng suntok pero bumabaha parang UAE. 3 bala lang yung gamit pero tatagos sa ulo mo. Pag di mo nakuha yung mensahe, aabutin ka ng punto ko. Tinawag kitang Pennywise kasi yun din yung tama. Pennywise kasi isa kang payasong kapag nananakot ang gamit bunganga. Pues ako bahala. Sigurado tama mga bala sa mukha mo. Kung ikaw yung asintada, pues ako yung asintado tarantado. At speaking of asintada, si Flo G lang doon yung may trono. Tapos itong ibang kasama, lahat sila puro na bobo. Kapag walang G-Wolf yung event nila, di sila tinatao ng todo. Well, Pennywise nga, kaya ginagamit palagi pang akit yung lobo. Round 1 pa lang, tapos na to. Pangako na ng Jolen. Pero sino nga namang mag-aakala ang tulin ng panahon? Yung batang naglalaro lang dati ng Jolen, pagugulungin ka ngayon. Kasi wala namang nagbago. Nanatili pa rin na banuto. Habang sa akin din naman wala nagbago. Kasi puro solid na rounds pa rin naman yung nilalaro ko. Pangalan ko sa second round ng tournament, pwede nang ilista. Tipong di na kailangan ng asintada kasi nga, finish na! Time! Poknat! Anong laban yun ni Looney? Sobrang paawa mo doon, G-Clown. Si Sak Maestro, round 3 lang. Ikaw yung drama mo, all 3 rounds. Panay, paawa tong timawa. Pag nagsusulat, taping-api siya. Pues di mo na kailangan magpaawa ngayong gabi kasi kakawawain talaga kita. Ito, nabanggit ko si Apex.
Pero di mo na kailangang isipin yung tuldok. Ang isipin mo yung kama kasi tulog ka sa akin kada suntok itong dating tuta ni Tyke na naging tuta ni Glock 9, panay kabubuhan dala. Kung ituring ka lagi, tila batuta, pero di pa rin masasabing pampukpokan ka na. Puro ka boka tanga. Hindi ka kinuha sa asintada kasi magaling ka na rapper. Flexible ka daw kasi minsan pwede kang hype man, minsan pwede kang bouncer. Kasi ang laki mong tanga. Pero wag kayo, kasi di na raw niya ginagaya si Ismaglas. Eh bakit di mo na ginagaya si Ismaglas? Inuudil ka ba? Yun na nga lang yung dahilan kung bakit ka namin pinapanood tapos ititigil mo pa. Gayahin mo lang ng gayahin si Ismaglas. Tago mo na lang si G-Clown, wala kaming pakialam dyan, fuck you. Kopyahin mo lang ng kopyahin yung kidlat. Doon ka lang nagkakasak value. Paano palagi sa patawan nakabase, puro ganun lang atake, naturingan ka na clown, tapos di ka man lang marunong na bumalanse, tangina grabe, ultimo estilo niyan, kaya-kaya lang naman, kapag payaso, malaki sapatos, ba't sa'yo walang yabak na masundan, dapat matagal, ka na tinatanggal, kulang ata sa sampal, ang kulit na itong payaso, imbis na yung makeup mo ka mismo yung makapal, sobrang garapal, gusto ba tawagin? Yeah! Sobrang garapal. Gusto ba tawagin siyang Joker? Masyado ka nang hangal. Tanga mas bagay tawagin kang Pennywise, payaso na nasa kanal. Bibigyan sa panga, bibigyan din sa tiyan, bibiglain sa bibig niyan, bibigwasan at kung bakit puro bibig yung sinasabi ko, alam mo na siguro dahilan. Kasi puro bibig lang din niyang mama, puro bibig lang yung pinapagana, bibig kasing mananalo siya tapos bibiguin yung mga tagahanga. Oo, kaya nga, tinawag kitang Pennywise kasi yun din yung tama. Pennywise kasi isa kang payasong kapag nananakot ang gamit bunganga. Pues ako bahala. Sigurado natatama mga bala sa mukha mo. Kung ikaw yung asintada, pues ako yung asintado, tarantado. At speaking of asintada, si Flo G lang doon yung may trono. Tapos itong ibang kasama, lahat sila puro na bobo. Kapag walang G-Wolf yung event nila, di sila tinatao ng todo. Well, Pennywise nga, kaya ginagamit palagi pang akit yung lobo. Round 1 pa lang, tapos na to. Pangalan ko sa second round ng tournament, pwede nang ilista. Ating tuta ni Tyke na naging tuta ni Glock 9, panay kabubuhan dala. Kung ituring ka lagi, tila batuta, pero di pa rin masasabing pampukpokan ka na. Puro ka boka tanga. Hindi ka kinuha sa asintada kasi magaling ka na rapper. Flexible ka daw kasi minsan pwede kang hype man, minsan pwede kang bouncer. Kasi ang laki mong tanga. Palakpakan naman natin si G-Clown. Ang pagbabalik ng wala namang naghahanap. Tanginan to, tapos unang laban ng gabi, yung sinabi mo awkward. Tanga. Kaya ako kinukuha pag pang-unang laban, gusto kasi ni Arik, unang laban pa lang, itaas na kagad yung standard. Tanginan to. Yaw. Kailangan ko pa bang magsalita? Kung una pa lang, alam nyo naman na kung sinong mananalo. Kailangan ko pa bang magpakitang gilas sa gitna? Pero sino dito mga nakakamiss kay Apex? Magingay! May naisip akong paraan. Payag ba kayo ibabalik na si Apex tapos si G-Clown na lang yung ibaban? Payag ba kayo? Payag yung mga yan! Ganyan kakabobo, tarantado! Wala ka namang ginagawa, gusto ka iban ng mga tao! Siya daw yung Apex Caloocan version. Tarantado, magkaiba kayo ng porte niyan. Paano ka naging haring araw yung mukha mo korting buwan? Isa kang Apex second hand mula sa grupo ng alas 4, ngayon sa kadiliman to papanaw. Dahil kahit bumalik sa alauna, hindi na babalik yung araw. Yang multi mo, mas pilit pa sa pagkalalaki ni Alden. Kasi nung laban nila ni St. Ice, biglang sumulpot yung Mirage. At si Unico, tila lumabas yung sungay, aba. Yung parking boy nagalit dun sa nakakotse ka, umay tanga. Kung ako yun, tiyak gulay ka na. At rasabante hanggang maging kulay tsaka. Malamang sa hukay ka na. Pagbangga sa parking boy, yun, tay ka na!
paumanhin at paumanhin kung imbis na Hyundai, naging Hyundai. O pues akin, bro. Alam ko na yung butas na yan, wawasakin mo. Isang bobo mag-rap, bobo sumulat, bobo bumasa o bumilang. Dakilang bobo ka hinirang. May puso ng kankalo pero yung utak pang bagong silang. Yang multi mo mas pilit pa sa pagkalalaki ni Alden. Yung parking boy nagalit dun sa nakakotse ka, umay tanga. Nagbangga sa parking boy, yun, dahi ka na! Nakapatay pa nga yung Hyundai kesa sa parking mo. Yung karir mo nagkagasgas, yung sakin gas and go. Kasi yung casting, hindi long lasting. Kaya kung ungguyan to ng wordplay, anong klaseng matching to? Sobrang lalim mo na mag-wordplay. Di na naaabot, nagwa-wordplay sa parking, parang marmol lang nung grain na salt. Hindi porket sinali ka ni Arik sa turna, isa ka na sa best brad. Sino ba namang iinda sa TF mong katumbas lang ng 3 Gen-Ad? Wala namang naghahanap sa'yo. Ba't lumalaban ka pa, pre? Pag si Unico kalaban, laging unang laban ng gabi. Sa sobrang crab mentality nitong gago, ang tindi ng nagawa. Pati pangalan ko sa poster, nahila pababa. Binola-bola lang ng mga fans niyang tanga, kala niya talaga makakapag-ahon siya. Mas makatotohanan pa yung mga alien kaysa sa mag-champion ka. Siya daw yung Apex Caloocan version. Tarantado, magkaiba kayo ng porting yan. Paano ka naging haring araw yung mukha mo korting buwan? Isa kang Apex second hand mula sa grupo ng 4:00, ngayon sa kadiliman to papanaw. Kasi yung casting, hindi long lasting. Baduy ng acting mo. Kaya kung ungguyan to ng wordplay, anong klaseng matching to? Sobrang lalim mo na mag-wordplay. Kaya mga tao nababarok. Di na naaabot, nagwa-wordplay sa parking, parang marmol lang nung grain na salt. Hindi porket sinali ka ni Arik sa turna, isa ka na sa best brad. Sino ba namang iinda sa TF mong katumbas lang ng 3 Gen-Ad? Wala namang naghahanap sa'yo. Ba't lumalaban ka pa, pre? Pag si Unico kalaban, laging unang laban ng gabi. Si Unico kalaban, laging unang laban ng gabi. Sa sobrang crab mentality nitong gago, ang tindi ng nagawa. Pati pangalan ko sa poster, nahila pababa. Binola-bola lang ng mga fans niyang tanga, kala niya talaga makakapag-ahon siya. Mas makatotohanan pa yung mga alien kaysa sa mag-champion ka. Pinakabobong rapper sa Caloocan. Kung si rap yan, pinadala ng baras, ito naman pinamigay ng kankalo. Isang bobo mag-rap, bobo sumulat, bobo bumasa o bumilang. Dakilang bobo ka hinirang. May puso ng kankalo pero yung utak pang bagong silang.